iginiit ng isa sa mga tagapagsalita ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy na hindi basta-basta at lalong hindi pangkaraniwan ang lideratong taglay ng buting pastor. Ayon sa kanya, si Pastor Quiboloy ay simbolo ng matatag na paninindigan, isang lider na kailanmay hindi yuyuko sa salapi o kapangyarihan at hindi kailanman ipagkakanulo ang prinsipyo para sa pansariling interes. Tungayan natin ang ulat ni Paul Montebon. Ano ang sabi ni Pastor? Ano ang mabibigay ko sa inyo? Ano ang magagarantiya ko sa inyo? Hindi si Pastor luluhod, hindi si Pastor titiklop, hindi siya titiklop sa pera. Hindi nyo mabibili ang paninindigan ni Pastor Apollo Quiboloy. Hindi nyo siya matatakot. Maninindigan siya kahit ang buhay niya, ialay niya. Yun ang tinuro niya sa bawat isa sa amin. Ilan lamang ito sa mga pambihirang katangiang taglay ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Mga katangiang hindi basta makikita sa karaniwang politiko. Sa kanyang talumpati para sa putihing pastor, binigyan diin ni KOJC Executive Secretary Sister Nori Cardona na ang matibay na paninindigan at prinsipyo ni Pastor Apollo ang dahilan kung bakit nananatiling buo at matatag ang KOJC sa kabila ng mga matitinding pagsubok na kinakaharap ng kanilang kongregasyon. Ayon pa sa kanya, ito rin ang klase ng lideratong matagal nang inaasam ng sambayan ng Pilipino, isang matino, matapang, at may malasakit na pamumuno sa panahong tila na lugmok na ang bansa sa kawalang katapusang pamumulitika ng iilang nasa kapangyarihan. Mga lider na sa halip na unahin ang trabaho, kalusugan at kabuhayan ng taong bayan ay abala sa pansariling interes. Dahil dito, isinilang ang makabayang adhikain ni Pastor Quiboloy na ayusin ang Pilipinas. Isang kilusang nagsusulong ng mas malalim na kamalayan at tunay na pagbabago para sa mga Pilipinong matagal nang naghihintay ng pag-angat sa buhay at pagbangon ng bansa. Kung makikita natin bakit ayusin natin ang Pilipinas ang naging battle cry ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ano ang sitwasyon ng ating inang bayan? Pinagpapala ba? Mayaman ba? Malusog ba ang Pilipinas? Ang ating inang bayan, malusog ba? Mabuti ba ang kalagayan? O kontento na kayo mga kababayan? Kontento na ba tayo? Ang hindi kontento tumayo. Ang hindi kontento sa Pilipinas. So yung mga nakaupo, kontento kayo na ganito na lang? Samahan natin ang lahat ng Duterte na hindi tayo kontento, ipaglaban natin ngayong halalan, iparinig natin ang ating mga boses na ayaw na namin. Tama na, sobra na, palitan na, dapat may tunay na pagbabago. Sa kanyang pagpasok sa politika, tangan ni Pastor Quiboloy ang matibay na paninindigan, hindi kailanman matitinag ng salapi, impluwensya, oposisyon o kapangyarihan. Sa halip na personal na kapakinabangan, ang tunay na layunin niya ay maglingkod, tapat, wagas at buong puso para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Ayon sa isa sa mga kingdom administrators ni Pastor Apollo C. Quiboloy, isang pambihirang biyaya ang dumating sa Pilipinas sa pagpasok ng butihing pastor sa larangan ng politika. Isang hakbang na may layuning baguhin ang bulok na sistemang balot ng korupsyon. Anya, sa pamamagitan ng lideratong taglay ng butihing pastor, may pag-asa ang bayan na makabangon at muling mamayani ang tunay na pagbabago. Pasalamat kayo Pilipinas, pinapahiram namin sa inyo si pastor. Kasi kung kami lang, ayaw naming sumabak sa politika. We know what politics is. But because we are also a Filipino citizen, nakikita namin ang pangangailangan ng bansa, nakikita din namin ang kakayahan ng aming pastor. Hindi lang siya pastor, leader siya na may paninindigan. Salpakan mo man ng trillions ang kanyang mga mata, kahit mag-isa na lang siyang nakatayo, tatayo at
nagtatayo pa rin siya. Kaya Pilipinas, magising na kayo. Money is not everything, although we need it. Principle, value, honesty, yon ang kailangan ng ating bansa. Taliwas sa tunay na layunin ng isang lider na itaguyod ang marangal at makabuluhang pamumuhay, marami sa mga namumuno ngayon ang nagtuturo ng baluktot na kaisipan na sapat ng umasa sa ayuda. Isang paniniwalang unti-unting nagpapalubha sa pagiging palaasa at tamad ng ilan, sa halip na hikayatin silang magsikap at tumindig sa sariling paa. Huwag kayong padala sa ayuda, ayuda, ayuda. Galing din ako noon sa government. Tinuruan kami ng mga leader namin, i-train ang mga taga-barangay, i-train ang mga kung sino-sino pa dyan nangangailangan. I-train sila to stand so that their life will become sustainable. Meron pa yung kasabihan, gusto mo mabuhay ang isang tao, huwag mong bigyan ng isda. Bigyan mo siya ng mga gamit for pangisda. Huwag mo siyang bigyan ng pambili ng isda. Isang araw lang yun. Equip them, make them capable to sustain their life at mabuhay sila ng marangal, hindi nagtitinda ng shabu. Amen? Kung lahat tayo shabu dealer at shabu, ano mangyayari sa bansa? Aba, maglalakad-lakad tayo tapos hindi na tayo magtinda-tinda kasi kanya-kanya na tayo may shabu. Kaya kanya-kanya na lang tayo ng lakdak. We will not allow that to happen. Sa ilalim ng kampanyang Ayusin Natin ang Pilipinas ni Pastor Apollo C. Quiboloy, isinusulong niya ang isang makabayang panawagan na maging tinig ng mga inaapi, sandigan ng mga naaabuso at pag-asa ng mga Pilipinong patuloy na naghihirap dahil sa kawalan ng maayos, malinaw at makataong pamahalaan. Muling binigyan diin ni Pastor Quiboloy na sa oras na wakasan ang ugat ng lahat ng katiwalian, ang korupsyon, mabilis na susulong ang bansa at aangat ang antas ng pamumuhay ng bawat mamayan. Isang simpleng katotohanang matagal nang isinasantabi ng mga nasa kapangyarihan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.